Children are great imitators. Kaya gano'n na lamang ang impluensya ng amang drug addict kay Dan. Panganay sa 3 magkakapatid si Dan, lumaki sila sa sirang pamilya. Drug addict yung tatay ko, drug addict yung mga pinsan ko, drug addict yung pamilyang kinalakihan ko. Then, nung 12 years old ako, doon ako nag-start nagtuloy-tuloy siya hanggang sa lumakas ng lumakas. Tapos naging halo-halo na yung drugs na tinitira ko para maipakita ko dun sa father ko na ma-realize niya na yung anak niyang panganay tumitira na rin. Baka magising siya pag nakita niya na magiging pariwarato kung magtutuloy-tuloy. Pero hindi nangyari. Labis na naapektuhan ang pag-aaral ni Dan dahil sa pagkalulong ng ama sa droga. Tuluyan siyang tumigil sa pag-aaral nang mabuntis ang kasintahan. Dahil dito, pinanindigan ni Dan ang naging bunga ng kanilang pagsasama ng pakasalan ang nobya. Subalit naging matabang naman ang pakikitungo ng parents-in-law sa kanya. Kaya ayaw sa akin nung in-laws ko, mga biyenan ko, kasi alam nila sa amin lugar na drug addict nga ako. Nung kinasal kami, pinutuloy yung sustento niya, buntis siya, kailangan kong magtrabaho din. Nagtinda ako ng french fries, squid balls, tsaka fish ball. Weekends, may time na bibiyahe naman ako ng jeep. Nagbago ang tingin ng mga biyenan ni Dan dahil sa ipinamalas na kasipagan. Para lalong umunlad ang kanilang kabuhayan, binigyan si Dan ng puhunan ng kanyang biyenan upang makapagsimula ng negosyo. Gusto kong itaguyod yung pamilya ko, na-inspire ako eh. So, natigilan ko yung drugs. Nakita ng biyenan ko yun. Pinahiram ako ng, I think, 200,000 or 300,000 sa capital that time. Malaki na yon. So, nakakapag-deliver na ako sa palengke ng 5 hanggang 10 baboy a day. Lakas, ang ganda. Yun na yung mga time na pasaglit-saglit, nagdadrugs uli ako. Kaya yung pinahiram sa akin, naubos. Nabigyan pa ng pangalawang pagkakataon si Dan nang ipinasok siya ng kanyang father-in-law bilang civilian security sa isang palengke. Nagkaroon ng mandatory drug test sa lahat ng government agencies. Nung nag-positive ako doon, hindi na natiis ng wife ko. She decided na umuwi na sa kanila, sa mga biyenan ko. Dala yung mga anak ko. Pero may application na ako noon sa pagbabarko, no? Kasi nangangarap din ako makalayo. Nag-negative ako sa drug test para sa medical ko pasakay ng barko. Before ako umalis, kinausap ko yung biyenan ko. Sabi ko, ayusin ko yung buhay ko para sa asawa ko, para sa mga anak ko. Babalik po ako. Then, yun, ayos kami. Lumakad ako for 8 years. Natuloy ang pagtatrabaho ni Dan sa barko. Sa kanyang huling sampa, nanganib ang kanyang buhay nang muntika na siyang madakip kasama ang mga katrabaho ng mga pirata. Dahil sa naging karanasan, nagpasya si Dan na umuwi na lamang ng Pilipinas at maghanap ng trabaho. Ipinasok siya ng kanyang bayaw na may katungkulan sa gobyerno bilang real estate agent. Yung kinikita ko sa barko, kaya kong kitain ng isang transaction, more than that. So naging maganda yung buhay, dumami yung kakilala ko, yung connections. By the time na 2012, ang lakas ko na uminom, nagkaroon ako ng jet ski accident. Dahil lasing nga din ako. Hindi ko napansin, malaki na pala yung alon. Nag-backflip yung jet ski. Tumama yung manibela niya sa ribs ko. I have 3 fractured ribs that time. Ganun pa man, lalong lumakas ang kita ni Dan sa real estate. Iba't ibang babae ang naging gantimpala ni Dan sa sarili. Naging womanizer ako. Accidentally nakabuntis ako noong 2018. Nalaman ng wife ko. Pero kaya niya nalaman dahil problemado ako, lasing ako. I called the girl kasi nga namatay yung bata. Namatay sa tiyan. So inom ako ng inom, lagi akong lasing. Meron akong inatenan na birthday sa may bukid. So lasing na lasing ako. Tapos maguling isip ko, stress. Bigla na lang ako nag-collapse, no? I was trying to pee. Then una yung mukha ko, which is yun yung pumalong una. May mga batong nakatusok na malaki. Kung something mata ko, pwedeng tamaan. Sa patuloy na pananalangin ng kanyang asawa at mga anak na nooy mga Kristiyano na, ay bumuti ang kalagayan ni Dan. Sa tulong ng payo ng mga pastor, muling nagkabalikan ng mag-asawa at nag-renew ng kanilang sumpaan. Ngunit nanatiling hirap si Dan na tuluyang talikuran ang pambababae. But after a few months, ito na naman ako, natukso na naman ako with a younger girl. Nagkaroon ako ng girlfriend na bata. So magulo yung buhay, lagi kaming away, bate. January 2020, nagpunta yung wife ko sa US to find herself. I was drunk. Tumawag ako doon sa girl
Nakikipaglandian ako siguro sa phone, narinig ng mga anak ko. Then yung mga anak ko naman, tinawag sa mom nila. Then their mom, bumalik agad dito sa Pilipinas para kumprontahin ako. Yan, gumulo na naman. Nung nag-lockdown na yon, may liquor ban, so hindi na ako nainom. Nag-start na kami ng devotion, nagpe-pray kami as a family. Parang naramdaman ko na na nagwo-work sa akin ng Holy Spirit. Kagigising na ako that time. Sometime in June, lumuwag na. So parang balik na sa trabaho, nalabas na uli ako. I always carry a gun. Nag-inom kami, so nasarapan na naman ako. Inaabot ako ng midnight ata. Nahanap na ako ng wife ko, hindi ako nasagot sa kanya kasi lasing na ako. Galit na galit siya kasi akala niya, ayun na naman ako. Tinutukan niya ako ng barel. Then nag-agawan na kami. Kaya that time, may tangay yung barel. Nakaputok siya. Doon ako nagising talaga. After that, naghiwalay kami ng wife ko uli. Ayaw niya na. So ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Inom dito, inom uli doon. Gulong-gulo at hindi malaman ang gagawin, natagpuan ni Dan ang sarili nang siya'y mag-volunteer sa isang rehabilitation center kung saan siya ay kinatagpo ng Panginoon. Nung nandun ako, ang nasa isip ko lang is ayusin yung sarili ko kasi alam ko, ayaw na talaga ng wife ko Kaya nandun ako, ang hirap, hindi madali ang buhay sa facility. So tiniis ko yon, pero hinihintay ko yung 2 months na, after 2 months, ilalabas ako ng wife ko. Kaya lang, hindi nangyari. Galit ako kay Lord. Sabi ko, Lord, totoo ka ba talaga? Nakita ko na yung mali ko, decided na akong ayusin yung buhay ko. I pray every day, tunay na. The Holy Spirit speak Nag-speak sa'yo habang kinakalma niya ako, then pinapaliwanag niya sa akin. Doon ko na-realize how many times niya ako sinave. Tapos ako pa yung nagkakaganito. That time, pumasok sa akin yung 1 Peter 5:10 After ko mabasa siya na in His kindness, mga sufferings tayong pagdadaanan. Pero after that, ipuput niya tayo sa firm foundation. Doon ako nagsimula na nag-turn around yung mindset ko na bago. Matapos katagpuin si Dan ng Panginoon, tuluyan na siyang nagbago at nakabalik sa kanyang pamilya. Dahil sa naranasang pagkilos ng Panginoon, nagpasya si Dan na magtayo ng isang rehabilitation center. After ko ng program, nag-strive ako na magkaroon din ng facility. November 6, 2021, na-establish yung Bridges of Hope Imus or Bridges of Hope Cavite. Ang basis ko is yung faith ng mother ko. Just like me, my mom also go through dun sa katulad ng pinagdaanan ko. But nakita ko kung gaano siya pinatatag ni Lord. I stay because it's because of the Lord. He kept His promise to me. Whatever yung pagdaanan ko, pagdaanan namin, He is with me. His plan for me is good. Not to harm me, not to harm my family. Dahil sa kanyang mga pinagdaanan, natutunan ni Dan na bigyang halaga hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati ang mga mahal niya sa buhay. Ngayon ay patuloy na naglilingkod si Dan sa gawain ng Panginoon kasama ang kanyang pamilya. Ngayon, masasabi ko na yung genuine happiness na hindi kayang bayaran ng salapi. Ang sarap ng buhay, hindi ko ipagpapalit yung buhay ko ngayon sa mga naging buhay namin dati. Sobra, hindi ko ma-explain Sobrang saya na kasama mo ang Panginoon sa buhay mo. Because of 1 Peter 5:10, in His kindness, I suffered, I feel pain, pero after that, ni-restore ako ni Lord. He restored me and He puts me in a firm foundation. Amen. Wow, the patience of the Lord. Napakabait siya talaga. Oo, na kahit ilang beses na natumba si Dan, di ba? Made wrong choices. The Lord was still there. Amen. God was so good that He brought the rest of the family muna to the knowledge of the Lord Jesus Christ, that naipagpapray na nila si Dan. Yeah. And eventually, after again, patience din sa asawa, she forgave him, pero nalaglag ulit. Pero, again, God in His purposes. Anyway, alam mo, Felici, ang kwento ni Dan ay isang magandang paalala ng kahit gaano kadilim ang ating nakaraan, hindi yun hadlang para baguhin ng Diyos ang ating buhay. Minsan kasi iniisip natin, wala na, hopeless na ako. God knows you and I have felt that way before, right? Pero kay Lord, wala talagang hopeless case. Tama ka, Mari. Nakakatakot isipin na ang kasalanan at bisyo ay pwedeng magdala ng pagkawasak sa pamilya, sa sarili, at sa kinabukasan.
Pero si Dan ay naging buhay na patunay na kapag hinayaan mong pumasok ang salita ng Diyos sa puso mo, unti-unti kang binabago ng Holy Spirit, hindi lang siya na-restore, kundi ginamit pa siya ng Panginoon para magbigay ng pag-asa sa iba. You know, Mary, I know someone who has been restored because of that rehab. Yeah. Exactly. Ang transformation ni Dan ay hindi dahil sa sariling lakas niya. It was the power of Christ working in him. Kaya kung ikaw nanonood ngayon at feeling mo wala ka ng pag-asa, tandaan mo na si Jesus ang sagot. Kaibigan, hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. The Lord is gently knocking at the door of your heart. He can heal your brokenness, He can restore your family, and He can give you a brand new life. Kung handa ka nang tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, sumabay ka sa panalangin ito na may pananampalataya. O Diyos Ama, maraming salamat Panginoon sa ginawang pagbuhos ng kanyang buhay sa krus ng Panginoong Jesus. Lord, isinusuko ko sa araw na ito, sa oras na ito, isinusuko ko ang aking buhay sa inyo. Would you forgive me now of all my sins, O Panginoon? Forgive me and cleanse me of all unrighteousness. And Panginoon, nais ko pong lumakad na ng tama, ng ayon sa inyong salita. So Holy Spirit, kailangan ko ang inyong gabay upang mabuhay ng sapat at pleasing sa inyong paningin, Panginoon. Thank you, Father, for blessing me now with the salvation, eternal life that I have through Jesus Christ, my Lord and Savior. In Jesus' name I pray. Amen. And amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Kung ikaw ay nanonood ngayon at ramdam mo na parang wala ng pag-asa, gusto naming ipaalala na may mga taong handang manalangin para sa iyo. Tawagan mo ang CBN Asia Prayer Center o mag-message sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Sama-sama nating tatanggapin ang pangako ng Diyos para sa iyong buhay. At kung gusto mong mapanood pa ang iba pang kwento ng pagbabago, bisitahin ang The 700 Club Asia YouTube channel. Naroon ang mga testimonies ng mga taong binago ng Panginoon mula sa pagkawasak tungo sa tagumpay. Pwede ka rin mag-grow sa faith mo araw-araw sa pamamagitan ng Tanglaw Devotional App. Yan, libre mo itong madadownload sa Google Play, iOS, Spotify, at Apple Podcast. Hayaan mong ang salita ng Diyos ang magbigay ng direksyon at lakas sa bawat hakbang ng buhay mo. At syempre, connect with us online, Facebook, Instagram, TikTok, X at Spotify. I-share mo ang mga kwento ng pag-asa para mas marami pang makakakilala sa transforming love of Jesus. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Sabi sa akin, Mami, yung case ng anak mo is hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami siyang case. Parang pinagbagsakan na ako ng langit at lupa. Taong 2013 nang magkaroon ng mumps o beke si Mayan. Uminom siya ng gamot para gumaling, ngunit may kakaibang pangamba siyang naramdaman. Ba't hindi ako dinadatnan? Nagpa-check ako, sabi sa akin ng OB, Mami, buntis ka, 9 weeks. Mami, expect mo na ang pagbubuntis mo magkakaroon ng side effect. Nang ipanganak niya ang bunsong anak na si Clea, nadiskubre ng mga doktor na may malubhang kondisyon sa puso ang sanggol. May baradong ugat, may baliktad na ugat. Bali yung sa 4 valve, naging single valve siya dahil sa laki ng butas. Yung heart niya, tinatawag na mirror image kasi parang palihis. Meron pa siyang tinatawag na butas sa labas
Then meron pa sa loob. Sa iba't ibang klaseng sakit ng puso niya, sabi ko, baka hindi kayanin. Kinakatakot ko. Siyempre, yung mawala siya sa amin na maaga. Habang puno ng takot at pangamba, naging karamay ng mag-asawa ang programang The 700 Club Asia. One time, nanood ako noon, minention na yung mga batang may sakit sa puso. And Lord, there are so many watching right this moment who need a healing touch from you. Sabi ko, uy, kiklaim ko to, Clea. Sumasabay kami sa pray over. May number doon nag-flash, tinext ko, tapos tumawag. Nagpe-pray over kami, pinapalakas niya yung loob ko. Magtiwala ka lang sa Lord. Hayaan mo siyang yung kumilos sa buhay ni Clea. Sa kabila ng hirap, nabuksan ang kanilang puso na magbigay para sa gawain ng Diyos sa CBN Asia. Kahit nasa kagipitan ka, iba pa rin pakiramdam na may naitutulong ka. 3 taong gulang pa lang si Clea nang siya'y sumailalim sa matinding gamutan. Noong 2018, isinagawa ang kanyang unang heart surgery, ang Glenn procedure. Makalipas ang 5 taon, muling sinubok ang kanilang pananampalataya. Kinailangang operahan muli si Clea, bagay na pilit iniiwasan ni Mayan dahil sa matinding takot at pangamba. Si Clea, nag-drawing. Bakit may langit? Bakit may Jesus? Kung di kaya sign na to, na mawawala sa akin si Clea. Sabi ng asawa ko, huwag kang mag-isip na ganyan. Tingnan mo, anong ibig sabihin niya? May nakasulat dyan, Jesus loves you. Ibig sabihin ng anak mo, nagtitiwala siya kay Lord. Kaya naman patuloy ding nagtiwala ang mag-asawa sa Diyos nang sumailalim na si Clea sa extracardiac fontan, isang open heart surgery na ginawa upang tulungang makadaloy ng maayos ang dugo sa kanyang puso. 12 hours namin siyang inaantay. Lumabas na yung doctor at surgeon. Sabi sa akin, Mami, si Clea is stable. Pero naka-open chest. Kasi si Clea is nagbi-bleeding. Bumababa yung oxygen, bumababa yung heart rate. Hindi nila sinasabi sa akin yung pinaka-words, pero alam ko nagki-critical si Clea sa loob. Lord, sabi ko, alam kong mahal mo si Clea. Isinurrender ko siya sa'yo. Pero kung magtitiwala ako sa'yo na ibabalik mo sa akin ng muli yung anak ko. Naisip ko ulit, magtawag ng mga prayer warriors. Nag-message ulit ako sa 700 Club. May nag-chat sa akin. Kasama nila lagi sa prayer si Clea. Naging katuwang ni Mayan sa panalangin ang CBN Asia Prayer Center. Ang bawat dasal ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Hanggang sa... Noong July 17 na ma'am, kinausap na ako ng doktor. Babalik namin ulit sa operating room. Iko-close chest na natin si Clea. Lord, thank you! Matagumpay ang operasyon ni Clea, ngunit halos 43 days din siyang nagpagaling sa ospital. Kasabay nito ang patuloy na paglobo ng kanilang hospital bill sa higit 1.5 million pesos na. Sabi ko, Lord, hindi ko alam saan ako kukuha kasi wala kaming pera. Tulungan mo ko ng mga taong handang tumulong saan magbukas palad. Muling sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin. Bumuhos ang tulong mula sa mga donation at fundraising at nabayaran nila ang lahat ng hospital bills. Pinrovide niya lahat. Pumasok ako ditong alanganin yung dala namin, pero pinalabas mo kaming sumobra pa. Ngayon patuloy na nagpapalakas at sumisigla si Clea. Bawat tibok ng kanyang puso ay paalala na may Diyos na patuloy na gumagawa ng himala. Pag may nagsasabi sa akin, ang galing mo naman, no, hindi ako magaling. Si Lord, si Clea yung naging reason pala namin kung paano mas higit na kumapit kay Lord. Masaya naman po at napagaling niya po ako ng lalo. Mahal ko po sila. Sa mga nag-pray over kay Clea sa 700 Club, nag-guide sa amin. Sobrang thank you rin kasi naging part kayo ng buhay ni Clea. Alam mo, Felicia, ang kwento ni Mayan ay nagpapakita na kahit gaano kabigat ang diagnosis ng doktor, may mas mataas na salita na pwede nating panghawakan at ito ay ang pangako ng Diyos. Sa gitna ng kawalan ng pera, takot at pangamba, nakita natin kung paano siya nagpakita ng himala. Tama, Mari. Nakakabilib na sa halip na sumuko, si Mayan ay kumapit sa panalangin at sa presensya ng Panginoon. At hindi lang naghintay si Mayan ng milagro. Nagbigay pa siya sa gawain ni Lord kahit sa gitna ng kakulangan. Ang resulta, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa buhay ng kanyang anak at sa kanilang pamilya. Kaya kaibigan, baka ikaw din ay nasa sitwasyon na parang wala ng pag-asa. May sakit na hindi gumagaling, may bayarin na hindi mabayaran, o problema sa pamilya na hindi matapos-tapos.
Tandaan mo ang Diyos na tumulong kay Mayan at Clea ay siya ring Diyos na handang tumulong sa iyo ngayon. Kung nais mong maranasan ang kagalingan at probisyon ng Panginoon, samahan mo kami sa isang panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat at walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, at ikaw ang Diyos ng kagalingan. Lord, maraming nanonood sa amin ngayon na may karamdaman, merong nanonood na may breast cancer, kumalat na sa liver. Panginoon, salamat that you are speaking healing and wholeness and restoration. Tanggapin mo ang iyong kagalingan in the name of Jesus. Meron ding nanonood sa atin na merong ear infection sa kanang tenga niya. The Lord is touching that right now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Meron ding mga nagdaan sa isang malaking trahedya. Nawawalan kayo ng pag-asa, nawawalan kayo ng hope. The Lord is saying, do not be afraid. I am here. I am the Lord. I will help you. I will help you. Manalig ka. Babalik ta rin niya ang sitwasyon mo. Tanggapin mo ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Whatever it is you're facing, uncertainty, pressure, fear, you can declare, kay Lord, sure ka. When you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Scan the QR code to donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka. Be a CBN Asia partner today. Ang souvenir na ito na gawa sa kawayan ang bumubuhay sa 6 na anak ng single mother na si Vernaline. Ngunit nang siya ay maaksidente, hirap na siya sa pagbebenta. Parang na po ako pag ma'am, hindi ko na kaya po pag-asap. Pero kay Lord, hindi ako sumusuko po. Nag-abayan niya ako sa pagtitinda kahit saan po. Yung anak ko malit na po. God, ko po yan. Kapag walang benta si Vernaline, wala ding makain ang kanyang mga anak. Kaya naman naging undernourished at sakitin ang ilan sa kanila. Limbawa, wala na kayo mga ulam, ganito, sabi ko. Sabi niya, di mag-asin na lang, sabi niya po sa akin. Upang masolusyonan ang malnutrisyon sa kanilang komunidad, sinimulan ng Operation Blessing ang Bless a Child program sa Castillejo, Zambales noong 2023. Sa loob ng halos 2 taon, nagbigay ang Operation Blessing ng libreng pagkain, medical check-up, gamot at school supplies sa 80 katutubong bata. Kasama sa mga ito ang 6 na anak ni Vernaline. Dati po, hindi po siya magana po. Nung na po yun, nagtuloy-tuloy na nga po ang feeding. Nag-improve din yung timbang niya po. Binigyan din ng Operation Blessing ng kapital at livelihood training ang mga nanay na tulad ni Vernaline upang makatulong sa kanilang hanap buhay. Kasama sa mga nakatanggap ng training ang panganay ni Vernaline na si Jezabel. Natutunan ko po, nadagdagan po yung kaisipan ko na mag-painting po. Sa isang linggo po nakagawa po ako ng mga 30 po. Na mga ganun, tinda po ang nanay ko. Dos bilis nga daw po, matinda daw po yung mga ganun po. Parang may katuwang po ako sa buhay namin po. Magpapasalamat na rin po ako yung sa lahat na tumulong po, lahat ng mga binigay po, lahat po sa Presong Blessing po. Ang pagpasalamat ko po, dahil ang pagkatulong po ilak kunhan by their kaganawan. Maraming salamat po sa Operation Blessing. Yan po. Ang kwento ni Vernaline ay isang powerful reminder na kahit sa gitna ng kahirapan,
May Diyos na kumikilos para magbigay ng pag-asa. Isang ina na may kapansanan pero hindi sumuko sa hamon ng buhay. At sa tulong ng Operation Blessing, nakita natin kung paano nagkaroon ng pagbabago, hindi lang sa kalusugan ng kanyang mga anak, kundi pati sa kanilang kabuhayan. Nakakatuwang makita na ang feeding program ng Operation Blessing ay hindi lang nagbigay ng pagkain, kundi nagbigay ng lakas, kalusugan at pag-asa sa mga bata. At higit pa doon, binigyan pa si Vernaline at ang kanyang anak ng livelihood training at suporta para maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay. Ang dating walang kasiguruhan, ngayon ay may direksyon at pag-asa. Ito ang epekto ng pagtutulungan at pagmamahal na ipinapakita natin sa kapwa. Kapag nagbukas tayo ng puso at nagbigay, nagiging instrumento tayo ng Diyos para baguhin ang buhay ng iba. Kaya iniimbitahan ka namin na maging bahagi ng pagbabago sa buhay ng ating mga kababayang nangangailangan. Tulungan natin ang mas marami pang pamilya na katulad ni Vernaline. Maaari kang magbigay sa CBN Asia upang maisagawa ng Operation Blessing ang kanilang feeding and livelihood projects, free mobile clinics at marami pang iba. Yan, sama-sama nating ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Dahil sa bawat binibigay mo, may pamilyang nagkakaroon ng bagong simula. Kaya scan the CBN Asia QR code or visit cbnasia.com/give. You can also call the numbers on your screen to know how you can give. In our Push Pilipinas segment, we lift a prayer request to God from the 700 Club Asia Facebook page and rejoice in His powerful answers. Mula kay Aimee, panalangin ito, no? Lord, sana po gabayan mo po ako sa aking pinagdadaanan po ngayon. Ikaw na po ang bahala sa akin at nagpapasalamat po ako sa grasya na binibigay mo po sa akin at sa buong pamilya ko po. In Jesus' name, Amen. Okay, Lord Jesus, we just pray for Aimee. Lord, ikaw ang nakakaalam ng kanyang pinagdadaanan. Yes. You know the end from the beginning. At nagpapasalamat kami na sa iyo siya nananalangin, sa iyo siya umaasa because you will never disappoint her. In Jesus' name, Amen. Amen and amen. Mga kaibigan, 3 kwento ng pagbabago ang ating napanood sa episode ngayon. Si Dan, na mula sa pagkawasak ng bisyo ay nakatagpo ng bagong buhay kay Kristo. Si Mayan, na sa gitna ng takot at kawalan ng kakayahan ay nakakita ng himala para sa kanyang anak. At si Vernaline, na bagamat may kapansanan ay nakatagpo ng pag-asa at kabuhayan sa tulong ng iba. Hayaan mong ang kanilang mga kwento ay maging paalala na hindi ka nag-iisa. May Diyos na nakikita ang iyong luha, naririnig ang iyong panalangin at handang magbigay ng bagong simula. Nais namin iwan sa inyo ang isang napakagandang pangako ng Panginoon. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Psalm 121 verses 7 to 8. Huwag mag-atubiling lumapit kay Lord. Manalangin at magtiwala tayo sa Kanya para mararanasan natin ang Kanyang kapangyarihan na magpapanumbalik ng lahat ng nawala. Dito sa The 700 Club Asia, patuloy naming ipapakita ang mga kwento ng pag-asa at pagbabago. Dahil kay Jesus, ang pag-asa mula sa Kanya ay hindi kumukupas. God bless you. Paano niya harapin ang buhay na tila nahahati sa dalawang mundo? Isang lalaking nalulung sa bisyo at karahasan. May pag-asa pa kayang magbago? Despite the shadows.